Ito ay mga sinaunang alpabeto ng pagsulat na ginagamit ng ating mga ninuno baybayin. Ito ay A o A. Ito naman yung K or yung K. So kaya AK siya kasi nga dahil abinercalis. So kinuha namin yung first letters ng aming system para ipakita siya sa ganitong disenyo. Okay? Na kapag nakita na ganito yung tatak, ay AK yung mga practitioner ng martial art na ito. Well, 5 years from now, I still see abinercalis na continuous na nag-grow siya. Katulad ngayon, sinama natin yung aspect ng grappling, which is not included before. And when I say grappling, hindi lang ordinaryong grappling na nakatayo, kundi yung mismo talagang nasa ground. Okay? So marami tayong mga arts na sinama dyan. Hindi para i-bastardize yung Philippine martial art, kundi para i-improve siya. Kasi nga, dahil katulad ngayon, marami na nag-MMA, okay? Marami nang mulat dun sa ganung structure ng pakikipaglaban. Then we have to adapt. Lalo na kapag nasa ground ka, kahit meron kang weapon, you still have to learn how to defend yourself and maneuver from the ground. So kaya ang tinuturo natin, yung knife fighting system natin na applicable dun sa street fighting na may ground. Okay? Kapag ikaw ay talagang napunta dun sa lugar na yon, kinakailangan matuto ka mag-survive. And that is where the different arts come in para lalong maging matatag yung structure ng base ng abinercalis system pagdating dun sa level ng street fighting. Yung ipapakita namin ngayon ay isa ring aspeto ng abinercalis system. Ito yung knife fighting. Ito yung may kutsilyo ka laban dun sa opponent mo na meron ding hawak na kutsilyo. So ito ay exchange of knife-to-knife techniques, slashing, thrusting, and then using ng iba't ibang uri ng pag-attack. Pwedeng gumamit ng left hand, pwedeng gumamit ng elbow, ng knee, headbutt. So lahat ito fair play pagdating dun sa knife fighting. Okay? So wala ditong rules. Ang pinaka lang talaga kinakailangan pag nasa drill, kinakailangan ingatan pa rin yung partner na huwag talaga masasaktan. So this is free flow. Controlled pa rin yung sparring nila. Okay? So may kicking. So yun, yung kick, sinalubong ni Guru Chris ng slash. So nag-thrust siya. Okay? So yan ang pwedeng magamit ng mga technique pagdating sa knife. Pero usually, yung kicking, yung mga punching, ginagamit na naman yung kapag talagang sigurado ka na kaya mo talagang pakawalan siya ng malinis. Ibig sabihin, hindi ka talaga tatamaan ng opponent mo. Pero especially kung marunong din siya at magaling din yung opponent mo, medyo mahirap i-pull off yung ganong mga attacks. So usually nauuwi lang talaga yan sa paggamit ng kutsilyo. Ito yung mga skills na pwedeng gamitin. Halimbawa, sumaksak siya. Okay? Yun. Usually, yung ginagamit namin ng mga left hand checking para
inaalis namin itong obstruction na ito. Okay. So pag umatak siya, pwede kami mag-block. Yun. Pasok doon. Okay. Pwede naming yan. Pwede naming disarm. Okay. Sa pamagitan ng pag-cut ng thumb. Okay. Kapag nakuha namin yung kamay ng opponent. So usually ganyan ang pag-lead ng disarm eh. Okay. Hawak ulit. Okay. So parrying, blocking, slash. Okay. Pwede ring disarming. Kuha dito. Saksak. Okay. So yan ang aspect ng ng knife fighting. May mga iba't ibang uri ng hawak. So pwedeng nakabaliktad din. Okay. Yung kutsilyo. Okay. Saksak sa rito kabila. Yan. Kuha. Pwede pasok ito. Balik sa dating structure. Yun. Kunin yung knife. Saksak dun. Pa! Sabay sipa rito. So, pwede siyang gamitin na sa ganung estilo, yung hooking. So, maraming gamit ang Abincalis pagdating sa knife to knife. Okay? So, pwede may slashing, pwede may hooking, may uppercut. Katulad din ng paggamit namin ng empty hand. So, pag wala yung knife, ganoon din. Okay? Parehas din siya. Ang Philippine martial arts naman kasi ever since ang konsepto niyan is yung laging relevant sa street fighting. Okay? Hindi naman siya talaga yung yung kasi ang pagkakaalam ng iba pag sinabing halimbawa arnis, eskrima, nauuwi sa sport, which is acceptable, especially nowadays kasi ito yung paraan para makapag-train at ma-enjoy ng mga practitioner yung paggamit talaga ng puwersa ng mga techniques sa isang sa safe environment, which is yun nga yung sport. Pero ang talagang layunin ng Philippine martial, especially us, is really to determine kung magwo-work pa rin ba siya sa panahon. Okay? Kasi may ibang mga martial art na obsolete pagdating sa sa environment natin ngayon, yung hindi na siya masyado nagagamit. So ang sa atin yung adaptability, yun ang ating laging iniisip. So kaya yung base natin solid siya, okay? But hindi siya rigid. Okay? Pag sinabing rigid, yung talagang parang ito lang dapat ang gawin, hindi ka na dapat lumabas solid but flexible at the same time. So ganun yung kanyang concept. Okay, so ito yung flow na ginagawa namin for training. So pag saksak niya, block lalagay doon. Kukunin yung kamay ko, block ko dito. Tapos silahin niya. Saksak siya ulit. Dalhin ko doon, angat doon. Dito siya. Yan. Yun. Okay. Saksak. At. Yun. Yun. Okay. Kuha. Kuha lang. Kuha. Sa akin, una sa lahat, siguro para mas maging relevant sa kanila is first and foremost yung aspect ng physical fitness. So doon muna tayo magsimula siguro. Our health is very important. Alam naman natin yan nung dumaan na pandemic. Isa sa talagang crucial na aspect
ay yung ating ano, yung resistance sa sakit, yung stamina natin. And ito yung pwedeng maidulot ng ano ng pag-aaral ng Philippine martial art. So hindi lang kasi sa stick fighting eh. Marami siyang aspect, knife fighting, empty hand. So kapag maganda yung structure ng system, lahat 'yan pwedeng gawin na isang ano magandang fitness related activity. Okay? Pero at the same time, isa pang nais ko na ipamulat sa atin na bilang mga Pilipino, it is our right to preserve our culture. It is our right to preserve our art. And just like other countries like Japan, Thailand, Korea, they have learned to appreciate their art. That's why meron silang mga universities pa nga eh. Para dun sa art nila, meron silang mga malalaking mga headquarters talaga na solely para dun sa sa martial art nila kasi pinagmamalaki nila eh. Sa atin wala pa tayo sa ganung level, but I'm looking forward na dumating yung araw na mahalin ng mga Pinoy yung sarili nating martial art. Kasi ito yung art na na hanggang ngayon relevant sa street. That's the reason why yung mga military ina-adapt itong pag-aaral ng knife fighting kasi alam nila magagamit ito pagdating sa actual fight So isa 'yon sa aspect ng pwede kong maging dahilan para i-encourage yung mga kabataan natin. Okay? So for fitness and then for culture and then for self-preservation.